paggawas mo diri. Tubig, kusog na kaayo. Muton, diri mi standby. Sus, taga diri naman tubig. Dagan mi dito. Dito mi, diyan mi yung pikas balay. Sus, samot man taga din eh. Tabok po mi dito pikas. Lingi ko sa kanal. Buylo man ang tubig. Sus, ni anak ko. Iko pang bantay kay kani baha ni. Kanya diri, sabay, buhagay. Mato kong bana na anod. Nag-ana lagi ko sir kung naapil pa kong anak. Udi po ko makita nila. Sabay ko. Sakit mo ang bana sir. Oy. Tinatayang 20 bagyo o mahigit ang dumadaan sa Pilipinas kada taon. Ito'y nagre-resulta ng malawakang pagbaha na sumisira sa kabuhayan at pamumuhay ng bawat Pilipino. Ito nga ay inaasahang lalala pa sa darating pang mga taon, dulot na rin ang sumasamang sitwasyon ng ating kapaligiran. At dahil nga dito, higit na naapektuhan ang mga mamamayang namumuhay ng payak sa bawat komunidad. Hindi na nga naiiba ang pinagdaanan ni Nanay Pasita ng Darong Davao del Sur na sinalanta ng bagyo noong Enero 17, taong 21. Isa lamang sila sa libu-libong mamamayang Pilipino na direktang naapektuhan tuwing may kalamidad. Ang kwento nila ay kwento ng bawat Pilipinong nagnanais ng kapanatagan at seguridad tuwing sumasapit ang ganitong panahon. Kaya naman, bilang tugon sa suliraning kinakaharap ng mamamayang Pilipino, nabuo ang programang Disaster Risk and Exposure Assessment for Mitigation on DREAM noong 2011. Ito ay may layuning magtuklas ng mga siyentipikong pamamaraan upang tukuyin ang mga hazard-prone areas o lugar na pinakamapektuhan tuwing may pagbaha. Gamit ang makabagong teknolohiya, ito ay naglalayong makapagbigay ng agarang impormasyon o babala sa bawat komunidad. Sa pagpapalawak nga nito, inilunsad ang Philippine LiDAR 1 program na may layuning tukuyin ang karagdagang 257 daluyan ng mga tubig na maaaring nakahimlay lamang kung saan naroon ang komunidad. Malaki ang tulong nito upang pagaanin ang posibleng malawakang pinsala sa kabuhayan at mamamayan sa komunidad. Ang LiDAR is a continuation of the DREAM program by the Project NOAA of the DOST. Yung NOAA is a National Operations Assessment of Hazard, and under which this program called DREAM. So itong DREAM, binubuo niya yung 18 principal river basins. Because the government, nakita nila na ito ay pinakamagandang project, so na-extend nila for the rest of the country. So now the Philippine LiDAR 1 is doing flood hazard mapping and flood modeling for 2/3 river basins nationwide. Objective nito is to generate finer scale flood hazard maps and also to develop itong tinatawag nila na flood models. Ang PhilLiDAR 1 ay isang proyekto na pinupost ng University of the Philippines sa Department of Science and Technology for funding. So ang DOST ang funding agency dito with counterpart funds from UP Diliman and all the other agencies na involved sa implementasyon ng proyekto. Sa Region 11, ang proyektong Philippine LiDAR 1 ay naibahay sa University of the Philippines, Mindanao na nagsisilbing opisina nito. Bukod dun sa suportang administratibo, ang UP Mindanao ang siyang gumagawa ng research para sa Region 11, nag-i-interpret ng data. At maraming mga research assistants na kinuha para tumulong doon sa pagtatapos ng proyekto mismo. Kasi hindi lang to siya isang pagsisiyasat na simple, ito ay isang bagay na nakakaligtas ng buhay. Dito, sa opisina ng UP Mindanao Philippine LiDAR 1, kinagamitan ng sistematikong pamamaraan ang pagproproseso ng nakalap na datos upang mapakinabangan. Yung data is galing from UP Diliman pre-processing component. Yung pinaprocess namin na data is actually DEM, Digital Elevation Models. It's either DTM, Digital Terrain Model, or DSM, Digital Surface Model. Ginagawa namin dito sa DTM is nilinis namin yung data. Kasi sa DTM kasi, yun yung
topography, yun yung bare earth na nakikita, which is very essential sa pag-flood model. Sa DTM, ang ginagawa namin is, particularly dun sa may river, we have this additional bathymetry data na nilalapat namin dun upang makukuha namin yung actual na depth ng river. After processing, pwede na namin ipasa sa FMC. Sa DSM or Digital Surface Model, dito yung nakikita yung lahat ng features. Yung kumbaga top view. So nakikita natin doon lahat ng puno, buildings, lahat ng features nakikita doon. So ang pinagtutunan namin ng pansin doon is actually yung apat, yung buildings, road networks, bridges, tsaka water bodies. Pinupuntahan namin ito sa field upang malagyan ng additional attributes. For example, for the building, kung anong type ng building ba siya, or kung road networks, kung how many lanes, or kung anong type ng road network. Basically, these are the data na mag-supplement sa atin during actual events. Mula sa impormasyong isinaayos, ito naman ay papasa sa mga kasamahang naaatasang magsuri o magpatunay sa mga lugar na ito. Nagsimula kami sa courtesy call through the barangay captain. So, kausapin namin yung barangay captain bago kami pumunta sa isang lugar. Sa reconnaissance, ginagawa namin yung interview regarding flood event na nangyari sa isang lugar, yung history, mga background niya. Pangalawang activity namin is yung river reconnaissance. So, inaalam namin yung status ng river, gaano kalalim, yung mga structures, tinitignan namin yung mga bridges para alam namin kung saan namin i-install yung mga instrument namin. So, pagkatapos ng reconnaissance is bathymetry at saka ground validations. Ito yung kasama na yung UP Diliman team na kung saan may dala na kaming mga instrument. Talagang sinusuyod na namin yung river. Nasa 8 to 12 kilometers galing sa shoreline. Pagkatapos nun, yung ground validation naman, pag nalagay na yung GPS sa harap ng sasakyan, so patakbo siya na sa 25 km to 30 km per hour. Pagkatapos naman ng ground validation, inaantay naman namin yung resulta ng mga data. Ang ginagawa namin, nagde-deploy na naman kami ng hydrological instrument. Pagkatapos nun, mayroon din kaming rain gauge pala, which is i-install namin sa upstream ng watershed to monitor the rainfall. So alam naman natin, ang effect ng rainfall is flooding if napaka-intense niya. Napaka-importante niya kasi nami-measure natin yung intensity ng rainfall, gaano kalalim yung effect ng tubig niya. We can simulate the actual occurrence through that data na makukulik ng hydrological instrument natin. So yung depth gauge naman, which is also very important kasi yung water level or elevation ng water, yung tinatawag namin na stage, is mami-measure niya based on the mean sea level. So makukompute na natin doon ngayon ang stage to discharge relationship. So pag ang data namin medyo hindi kami walang nakukuhang event, so babalik talaga kami sa area. Pagkatapos masuri at makuha ang kailangang datos, ibinabalik ito sa mga kasamahan nilang nagproproseso ng mga impormasyong ito. Gamit ang synthetic aperture radar na isang uri rin ng digital elevation model, ipaprocess namin ito para makuha ang physical characteristics ng watershed. Ika-calibrate naman namin ito gamit ang data na nakuha ng data validation sa field. Matapos makalibrate, pwede na kami mag-simulate ng hypothetical scenarios. Sa pag-simulate ng hypothetical scenarios, gagamitin namin yung calibrated basin model at magpuproduce ito ng simulated discharge. Ang simulated discharge naman ay gagamitin sa pag-analyze ng river. Gamit ang software na tinatawag na River Analysis System, ilalapat namin ang edited LiDAR DTM galing sa data processing component at ang simulated discharge. Ang nasabing software ay magsisimulate ng malawakang pagbaha sa watershed. Yung na-simulate na pag-apaw ng river ay gagamitin naman sa paggawa ng mapa na tinatawag naming 1D flood map o flood inundation map. Sa layuning pag-aani ng pinsala ng kalamidad na ito at walang buhay na mapapahamak, ang pag-aaral na ito ay patunay ng pagpapahalaga sa buhay ng mga nasa komunidad. Kung mahitabo man galing nanay nga ibutang para sa kanang baha kanang may bawan unsa ka kusog sa baha o kusog sa ulan, dako kay kong pasalamat ma'am. Nganana dako na kay ng tabang para sa mga din dapita. Nga dili lang siguro ako nga kulba-kulba labi ning aning ulan-ulan karon
I'm so proud na naging parte ako sa proyektong ito. Pag ito ay matatapos na, mabigay namin ito sa mga local government units, masasabi namin na handa kami. Hindi natin ma-stop ang bagyo, pero at least handa kami anytime. Kung kinakailangang lumikas, lilikas kami at alam namin kung saan ang pinakaligtas na lugar kung saan kami pwedeng lumikas. Sa darating na mga araw, kahit ano pa mang lakas ng ulan o baha, makakamtan natin ang layunin ng proyektong nagnanais na makatulong sa pagbibigay impormasyon upang tuluyang maibsan at mapagaan ang pinsala sa bawat komunidad. Sa tulong na rin ninyo, ang benepisyo ay hindi lamang para sa iilan, kundi para na rin sa ating mga anak, apo at mga susunod pang mga salinlahi.